ang mga video ito ng paglipad ng sandamakmak na ibon sa kalangitan. Naganap daw bago ang paglindol sa Pilipinas. Jesus, pagkakaalam ko, may parating daw na trahedya. Posible nga bang pagpapahiwatig ito ng kalikasan sa paparating na trahedya? Ano ang national bird ng Pilipinas? Eagle. Of the Philippine Eagle. Ano ang Philippine Eagle? Ano ba no? Oh, no? Maya o Philippine Eagle? Ayun, Philippine O sino nagsasabing Maya? Taas ang kamay. Ikaw, sabi mo kanina Maya. Eagle pala. O, dalawa kayo. Sino nagsasabing Philippine Eagle? Yan. Pero alam niyo ba, dati kasi Maya ang national bird ng Pilipinas. Akala ng marami, ang Maya ang national bird ng Pilipinas. Pero ang Maya pala ay hindi likas o hindi endemic sa Pilipinas. Ang Philippine Eagle dito lamang nakikita sa Pilipinas. Okay, kunyari Maya kayong lahat. Anong tawag sa isang grupo ng Maya? Agdan Group of Maya. A group of Maya? Tindi mo, bro. A flock of Maya. Patingin nga paano lumipad ng Maya. Maya kayong lahat. Okay, ganyan ang Maya. Paano naman ang Agila? Dito sa Kidapawan City sa North Cotabato, nakitang maraming ibon na nagliliparan sa kalangitan noong August 28. Ang mga ibon tila nagwawala daw sa ipapawid ng Kidapawan Mega Market. Naging kapansin-pansin din daw na madilim ang kalangitan noon kahit maaga pa at ang lakas ng hangin tila nagbabadya ng malakas na ulan. Yung time na yung mga ibon ay nagliliparan, galing kami sa palengke, dyan sa Mega Market, no? Hapon yun, then nung pabalik na kami sa sasakyan, si Mrs. sabi niya na parang iba tong mga ibon, parang iba yung kinikilos ng mga ibon. Mga 5 p.m. pa lang talaga, baga sa Tagalog is aligaga talaga sila, balisa talaga sila. Parang may something na takot sila, hindi nila alam kung saan sila babatog or hahapon nung time na yun. Kinuna namin ng video yung pangyayaring yun kasi we felt curious and interested. Ano kaya yung pangyayari dahil nagkaganoon yung mga ibon? Makalipas na ng ilang araw, isang magnitude 7.4 na lindol ang yumanig sa kalapit ng mga probinsya sa Davao Region. Pero may ibang panig naman ng Pilipinas na hindi naman tinamaan ng lindol, pero nakitaan din ng mga laksa-laksang ibon na lumilipad sa kalangitan. Sa Malolos, Bulacan naman, namataan din na naglipana ang daan-daang ibon. Ayon sa mga residente, October 10 daw nang mapansin nila ito sa kalangitan. Tila hindi raw mapakali ang nagliliparang mga ibon. Matapos naman daw ang nangyaring lindol sa Davao, libo-libong ibon din ang nakitang nagkakagulo sa kalangitan ng San Francisco, Agusan del Sur. Parang may paparating po na sakuna. May parating daw na trahedya. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nabulabog ang mga tao sa laksa-laksang mga ibon na bigla na lang nagliparan sa kalangitan. Isa ba itong babala o pangitain ng paparating pang mga trahedya? Pagkakaalam ko, may parating daw na trahedya. Kapag libo-libong ibon ang sabay-sabay lumilipad sa kalangitan, ang tawag dito ay murmuration, isang galaw ng kalikasan kung saan nagkakaisa ang mga ibon para magtulungan at maging ligtas sa mga mandaragit. Ang mga ibon tulad ng starlings at migratory swallows ay likas na nagbubuo ng malalaking pangkat para sa kanilang kaligtasan at para mas madali nilang mahanap ang tamang daan sa kanilang paglalakbay. Ang pakpak ng ibon may kakaibang istruktura na nagbibigay sa kanila ng natural lift, dahilan kung bakit kayang-kaya nilang magpalutang-lutang sa ere. Kapag lumilipad ang mga ibon na nakahugis V, ito'y para makatipid sa lakas at makasabay sa direksyon ng hangin. Daming mong alam, Kuya Kim. Pero may kakayahan nga kaya silang maramdaman ng pagbabago sa hangin at temperatura, kung kaya't madalas isiping nagbibigay sila ng palatandaan ng paparating na bagyo o lindol.
From the video, hindi naman kasi siya ganun ka-distinct na nakikita kung anong certain species ng birds itong nakita natin. This could be the local birds, local or endemic birds that we have here in the Philippines. May kakayahan daw ang mga ibon na ma-detect ang mga pagbabago sa kalikasan. They are so sensitive to a point that yung kanilang mga fur, sense of smell, mas advanced kesa sa atin na humans. They can hear yung mga low waves na sounds that are imperceptible sa atin. So maaari na dahilan kung bakit biglang nag-appear na lang ang ganito kalaki na flock ng birds dyan sa mga syudad kung saan ay may impending na earthquake is because the animals were anxious or they felt that something is going to happen. Ang sakuna tulad ng lindol, walang babala at walang pinipiling oras. Sa pagkakataong namataan ng ilang palatandaan mula sa kalikasan. Hindi dapat magpanik, maging handa at maging alerto sa kung anumang posibleng mangyari sa ating kapaligiran nang sa gayon maging ligtas sa kapahamakan. Dami mong alam, Kuya Kim.